Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Terra Firma, binibili na ang prangkisa ng Star Horse Shipping Lines. Japet Aguilar, bakit nga ba hindi kasama sa pocket tournament na sinalian ng Gilas Pilipinas? Nagsimula na nga ang International Friendly Basketball Championship sa Doha, Qatar, kung saan unang nakalaban ng Gilas Pilipinas ang host country. At sa inilabas nga na official 13-man lineup ng Gilas Pilipinas ay hindi nga kasama si Japet Aguilar. Pero bakit nga ba wala si Japet sa Gilas Pilipinas? Ayon nga sa ating mga trusted source, ay mismong si Japet na ang humiling na hindi muna ito makakasama sa Qatar dahil meron nga itong mga personal na bagay na inaasikaso. Siniguro nga rin ng coaching staff ng Gilas Pilipinas na walang anumang injury itong si Japet Aguilar, kaya't walang dapat ipangamba, lalong-lalo na ang Barangay Ginebra fans. Maraming ang mga haters itong si Japet Aguilar every time na nire-representa nito ang ating national team. Kesyo malambot nga lang daw si Japet at pang PBA lang. Para sa akin mga chong, ay unfair yung mga pangbabash na natatanggap ngayon ni Japet Aguilar. Dahil grabe nga yung sakripisyo nito para sa ating bayan, kung saan ilang taon nga nitong nirepresenta ang ating national team. Simula Gilas 1 pa lang ay grabe na yung sakripisyo nitong si Japet. At hanggang sa ngayon ay nire-representa pa rin ito ang Gilas sa kabila yan ng mga pangbabash na kanyang natatanggap. Actually, retired naman na talaga itong si Japet Aguilar. Talagang pinakiusapan lang ito ni Coach Team dahil nangangailangan nga yung Gilas Pilipinas ng big man dahil injured noon si AJ Edu. Ngayon na nakarecover na itong si AJ Edu, ay si Kai Soto naman ang natamaan ng ACL injury. Kaya naman mukhang may extend itong si Japet Aguilar na irepresenta ang Gilas Pilipinas habang inaantay na makarecover si Kai Soto. Ayon nga mismo kay Japet Aguilar sa kanyang naging latest interview, ay kung siya nga raw ang papipiliin ay gusto na daw talaga niyang mag-retire at mag-giveaway sa mga batang players. Pero at the same time, hindi niya nga raw matanggihan si Coach Team at ng tawag ng bayan dahil simula pa nga lang daw ay never tumanggi si Japet sa Gilas call-up. At ngayon na mananatili pa rin ito sa ating national team ay ipinapangako ni Japet na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nilinaw rin ni Gilas Team Manager Richard Del Rosario na tanging sa Doha Tournament lang hindi makakasama si Japet Aguilar. Makapaglalaro pa nga rin daw itong si Japet Aguilar sa huling dalawang laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers kontra Chinese Taipei at New Zealand. At once nga na matapos yung Doha Tournament, ay agad nga nalilipad ang Gilas Pilipinas pa Taipei, Taiwan para sa una nilang laro ngayong final window kontra Chinese Taipei, at pagtapos niyan ay lilipad ang Gilas Pilipinas pa Auckland, New Zealand para naman harapin ang host country, at kasama nga si Japet sa dalawang laro na yan ng Gilas Pilipinas. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Terra Firma, binibili na ang prangkisa ng Star Horse Shipping Lines. Ayon nga sa article na inilabas ng Tiebreaker Times, ay binibili na ng Star Horse Shipping Lines ang prangkisa ng Terra Firma Jeep. Ayon nga sa kanilang mga source, ay nitong mga nakalipas na araw ay nagkaroon na ng meeting ang Star Horse representative kasama ang Terra Firma Governor Bobby Rosales at Kume Marshall para pag-usapan ang pagbili sa nasabing prangkisa. Para sa akin mga chong, ay magandang sign yan sa PBA dahil hindi na nga maganda yung imahe ng Terra Firma sa mga fans. Dahil kapag sinabing Terra Firma ay kulelat at farm team. Kaya naman, ngayong binibili na ng Star Horse Shipping Lines ang prangkisa ng Terra Firma, ay paniguradong babalik na yung sigla ng PBA. Ang sana nga lang mga chong
ay wag maging farm team ang nasabing kumpanya. Pero sa tingin ko mga chong, ay malaki yung chance na hindi ito magiging farm team dahil isa nga rin itong mayamang kumpanya. Sa MPBL nga ay very competitive ang Star Horse kung saan hindi nga rin basta-basta yung kanilang kupunan. Kaya naman, kung hindi magiging farm team itong Star Horse, ay paniguradong babalik na yung sigla ng PBA. Dahil yung Northport Batampier ay very competitive na ngayong conference. Kaya kung may pagpapatuloy nila yan, tapos magiging competitive rin itong Star Horse Shipping Line, ay paniguradong babalik ang sigla ng PBA. So ngayon nga mga chong, ay nag-uusap pa lang itong Star Horse Shipping Line at Terra Firma Jeep. Pero ayon sa ating mga trusted source, ay maganda nga yung pag-uusap ng dalawang kumpanya at napakalaki ng chance na ite-take over na ng Star Horse ang Terra Firma at possible na magsimula na yan next conference. Kaya mga chong, ano masasabi nyo? Agree ka ba na babalik ang sigla ng PBA sa pagpasok ng Star Horse Shipping Line? Ano rin yung masasabi nyo sa sakripisyo ni Japet Aguilar sa Gilas, Pilipinas? I-comment mo lang dyan sa ibaba.